Magandang umaga at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kateknayan. Ay kumusta gaho kayo? Ay gaho ay nakapagkape na ay areha ako. Pagkagising ko sa umaga di areha ako ay magkakape muna. At gawa ng hong kailangan ko sa umaga. Pagkatapos ko hong magkape ay asikasuhin ko ho ang pang-ulam ng nanay Agapita. At simula ho siya ay nagkasakit. Ako na ho nag-aasikaso sa kanya lahat ng pagkain. E di ari nga ho, habang ako'y nagkakape, di ako nag-iisip ko anong pwede kong lutuin sa kanya na hindi ho masyadong maalat, hindi ho masyadong mataba. E di naisip ko nga ho muna, habang ako nagkakape, di ahanda ko din naman ho ang kanyang kinakape tuwing umaga. At ari nga ho, aring dilaw, luyang dilaw. Ang tawag ho sa iba na yan ay turmeric. E di habang ho ako'y nagkakape, pinainit ko din ho ang kanyang kape. O, tingnan niyo ho, yan ho, ang kanyang kinakape tuwing umaga naging luyang dilaw na ho. Tari daw ho ay napakasustansya para sa ating katawan. Gawa na nga ho siya ay acidic. Ay di habang ho ako ay nagpapainit naon, ay kinuha ko naman ho ang manok. Naisipan ko ho ay tinula. Ititunula ko na lang ho yan. At kailangan ho ay breast part ang kanya iluluto ko sa kanya. Bawal ho sa kanya masyadong mataba na part ng chicken. Hindi rin nga ho, aking inihahanda na. Gawa ng maya maya ho yun ay gigising na. Hindi naisipan ko kung habang pinapainit ang kanyang luyang dilaw ay kasabay ho ng paghahanda ko ng kanyang tinola. Hindi rin nga ho, naisipan ko ay kumuha muna ng malunggay ng kapitbahay habang wala pang tao. Ay dali-dali ko kung kinuha at pandagdag ho doon sa kanyang tinola kahit paano ho ay may gulay. Sa bawat pagkuha ko ho, sabi ko ano kayang pwede kong maisama pa doon. Ay tama na pag may ilang palapa. At kailangan ho siya ng gulay na masustansya. Naisipan ko kung lagyan ng kaunting malunggay para naman ho may lasa. Ay di ari na nga ho. Ay pagbalik ko ho, sa pala ho ay gising na. Ay hindi ko ho pa na asikaso lahat. Ay nagising na pala ang nanay Agapita. Ay di mabuti na lang ho na ilaga ko ng kanyang luyan dilaw. Ay dito yan ho, yung muna siya nagkakape muna. Habang siya ho ay nagkakape, ay di ako naman ho ay pandali ng paghahanda ng kanyang magiging almusal sa umaga. Ay di yun na nga ho. O, habang ho siya ay nagpapainit diyan at nagre-relax lang sa kaunti, maya na kaunti siya ay kakain na. Habang ako ay pandalas din sa pagpiprepare na re. Alam nyo gaho mga katik na yan, kung si Noel ho ay nagkasakit, isa bawat asikaso ho sa kanya, ay doon ko nararamdaman na kailangan ho tayong bumawi sa ating kapatid. Pag ho nararamdaman na, doon ho natin nare-realize na aba, kung saan ho magdating, wala hong ibang magtutulungan at magtutulungan kundi ho ang magkakapatid lamang. Ay katulad doon niyan, o tingnan ho ang gamit niya, kailangan hong maingat siya sa pagkain dahil olive oil ho ang gamit ko sa kanya. Habang hong ako ay nagpiprepare ng kanyang hong sa kanya hong kalagayan, nakita ko na talaga ho siya ay may sakit dahil ho hindi ho siya makakain ay di ari na lang bilang ganti ho sa kanya ay kailangan hong todo asikaso ko siya dahil ho ng mga panahon naman na ho ako ay wala, ay siya ho naging takbuhan ko sa lahat ho, kalokohan ko ho, kabutihan ho, siya ho nag-iisa kong takbuhan sa lahat. Di ito nga ho bilang ganti ko sa kanya bilang isang matandang kapatid, siya ay nagkasakit na ngayon. Di ito ho ang ginagawa ko para sa kanya. O tingnan niyo ho, pati kailangan ho niya brown rice para ho sa kanyang kanin. Hindi ho pwede yung normal rice. Yun ho ang kanyang kailangan kainin, sabi ho ng doktor. Then ho, malapit-lapit nang maluto ang kanyang pagkain. Sabay ho naman na yan. Piprepare ko naman ho yung kanyang brown rice na habang ho siya ay nag-iintay. At sa wakas nga ho, ay naluto na ang kanyang kanin na brown rice na napakatagal lutuin at saka ho ang kanyang tinola. Ay kasabay ho noon, dudulot ko na ho din doon ang tubig at saka ho yung iba't ibang klaseng gamot na iniinom niya. Ay 5 klase ka naman ho ang iniinom mo niyang gamot na kanyang pampagaling. Ay 1 buwan ho yun yung iinumin. Ay ako naman ho, sa bawat araw ho at bawat asikaso ko ho sa kanya, ay mas doon ko ho minamahal ang kapatid ko dahil ayoko ho yan nakikita ang ganyan dahil sa hirap ko naman ho ng ginagawa niya sa araw-araw. Ibiruin ho ninyo, siya naman ho lahat siya ho ang content creator, siya ho ang director, siya ho ang editor, siya ho ang script. Kumbaga ho ay talagang kailangang todo support ho ako sa
sa kanya bago ko ho unahin ang sarili ko. Pagkatapos pa ho niya ng kanyang pagkain, pag-inom ng gamot, dun pa naman ho ako magpiprepare ng para sa aming almusal. Ganun ho ang routine namin ng Nanay Agapita sa araw-araw noong nagkasakit siya. Kahit ho siya ay walang sakit, ganun din naman ho ang asikaso ko sa kanya dahil bilang ho kapatid, siya ay mahal ko at bumabawi ako sa panahon na naalaala kong wala ako, siya ho naging takbuhan ko, sandalan ko. Dito ko na lang po mapapakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal bilang isang kapatid at bilang isang ate, kuya niya. Yun lamang po. Habang siya naman ho ay kumakain diyan, di ako naman ho ay nagpiprepare ng aming almusal at ako naman ho ang kakain. Gayon ko ho yung kamahal bago ho ang iba aking asikasuhin, iyaan muna, tingin nyo at kumuha na ho ng gamot, tapos na, o pagkatapos ho na yan, di ka mo magko-content na. Yan ho ang ginagawa namin sa araw-araw bilang isang matandang kapatid sa kanya at nung panahon siya ay nagkasakit. Hanggang todo, suporta ho ako sa lahat, maging ho sa pagkain hanggang sa gamot ho, tuwing umaga at hapon ho ginagawa ko yun sa kanya. Hanggang dito na lamang ho ang matatapos ang aking voice over na first time kong ginawa kay Nanay Agapita at sana ho ay magustuhan ninyo. At nabigyan ko ho kayo ng kaunting idea na kung paano ho siya magre-recover sa kanyang nararamdaman ngayon. Maraming salamat po at hanggang sa muli. God bless po.